Samantala, patuloy na nakaka-recover ng mga bangkay at mga nahuhuling mga rebelde ang mga otoridad sa ilang araw ng sigalot sa Zamboanga City. Alamin naman natin ang buong ulat mula sa aming kasamang si Waywaya Macalma mula sa Campo Aguinaldo. Waywaya, magandang hapon sa iyo. Sandro, sa mga nakalipas na araw ay bulto-bulto na ang nare-recover ng mga otoridad ng mga armas at maging mga bihag at maging mga sumusuko mga rebelde sa pagpatak nga ng ika-11 araw ng gulo na nararanasan ng mga taga-Zamboangueño. Isa lang itong patunay na lumiliit na ang puwersa ng grupo ng breakaway group ni Nur Miswari. Ayon kay Lieutenant Colonel Harold Cabunok, ang hepe ng 7th Civil Relations Group ng AFP, umaabot na lamang sa higit kumulang na 20 ang hawak nilang bihag. Ito dahil sa close quarter combat operations na ginagawa ngayon ng militar. Sa ngayon ay nasa 2 barangay pa rin nakatutok ang security forces sa lugar at kanilang ginagarantiya na ito ay contained o nakordon na ng otoridad maging sa baybaying dagat ng Zamboanga na posible nga ng escape route ng mga rebelde at ito naman ay bantay sarado na ng Philippine Navy. Sa araw na ito ay mayroon 15 sumukong rebelde ng Moro National Liberation Front sa mga otoridad kanina umaga, pero sa kasamaang palad, isang tinyente o opisyal naman ang nagbuwis ng buhay kaninang alas 6 ng umaga habang nagsasagawa ng clearing operations sa barangay Santa Catalina. Ngunit tumanggi pangalanan ni Colonel Cabunok ang sundalong namatay dahil kailangan munang ipalam ito sa kanyang mga kamag-anak bago isa publiko o ilabas ang kanyang pangalan bilang protocol nga sa hanay sa AFP. Narito ang bahagi ng pahayag ni Lieutenant Colonel Harold Cabunok, ang Chief ng Civil 7th Relations Group ng AFP. Ito ay nagpapatunay lamang na talagang nawawala ng kanilang will to fight. Sila ay nauubusan na ng bala, nagugutuman, at katunayan ay nakikita ng mga sundalo natin yung mga butas nila, paisa-isa lang silang umiskapo at nakatago ang kanilang mga baril sa mga kwarto-kwarto at mayroong pailan-ilan natitira sa mga buildings at yun ang dahilan kung bakit close quarter combat ang ginagawa natin mga sundalo. Sinisigurado nila na dito sa surgical operations na kanilang ginagawa ay mapangalagaan pa rin ang safety and security ng mga hostages na hawak nila. Hanggang sa ngayon, meron na ilan dito, tinatayang 12 or hanggang 20 na mga hostages ang hawak pa rin nila hanggang sa ngayon. Can you determine, sir, sa 12 the hostages more or less na may mga bata and mga matatanda or babae doon? Wala akong detalye dito sa pana-estimates to dahil pa isa-isa kasing mayroong napapalaya ng mga hostages. Hindi natin alam yung tunay na ito ay mga estimates lamang, no? At inasahan natin na sa hindi kalaunan ay meron na naman tayong makukuha dahil dito sa continuous na operations, itong calibrated response na ginagawa ng ating masundalo laban sa hanay ni Javier Malik na andyan pa rin ngayon sa Zamboanga City. Sa kabuuan ay umaabot na sa 12 sundalo na ang namatay dahil sa pagbibigay serbisyo nga para sa ating bayan na isang patunay ang pagiging bayani ng ating mga sundalo na hindi nga alintana ang kanyang buhay para lamang magampanan ang kanilang sinumpaang tungkulin. At gayon man, isa ito sa ipinagmamalaki ng AFP na ayon nga kay Cabunok, kahit pasugatan ang isang sundalo ay patuloy pa rin silang nakikipagbakbakan rebelde, kaya naman hindi natin matatawaran nga ang pinapakitang tapang at kabayanihan ng ating mga sundalo matapos lang ang kanilang misyon nga sa Zamboanga City. Samantala, ayon sa huling tala ng AFP, umaabot na sa 83 namatay na mga rebelde at 108 ang sumuko sa otoridad nitong mga nakalipas na araw. At Sandro, habang umaabot naman sa 22,002 families o 109,686 na individual ang apektado ngayon ng gulo sa Zamboanga, pero 1,776 rito na pamilya o 7,812 na individual ang nasa loob ng mga evacuation centers sa Zamboanga, habang nagtala sa 17,272 na pamilya o 95,099 katao ang nasa evacuation centers ayon sa huling tala ng NDRRMC. Samantala, meron naman na-recover ang militar sa Santa Barbara ng mga bangkay at maging mga armas na wala ng bala habang nagsasagawa ng clearing operations ang mga otoridad. Pinaniniwalaan ni Cabunok ng militar na mayroon silang na-recover ng mga bangkay na tumatayo ngang sub-commander ng grupo ng mga rebelde. At samantala, Sandro, alamin naman natin ang mga ginagawang relief operations ng ating pamahalaan
para sa mga Zamboangueño sa ilang araw ng patuloy na nakakaranas ng gulo roon. Makasama natin si Lieutenant Colonel Marciano Guevara, ang tagapagsalita ng 2nd Air Division ng Philippine Air Force na nangunguna ngayon sa relief operations para sa ating mga kababayan. Sir, magandang hapon sa iyo. Kamusta ang relief operations na ginagawa natin para sa mga kababayan nating Zamboangueños? Yung ating relief operation, di lang naka-coordinate po tayo sa national government as well as sa local government agency, and of course the volunteerism of the Cebu business sector. Sila ay handa na magbigay ng suporta, at sa gayon man dito po natin makikita ang pakikisama or ang tinatawag nating spirit ng bayanihan doon sa aming area po sa Mactan, Cebu. Not only that, but to mention Rotary Club of Mactan, Cebu, as well as the Free and Accepted Masons, as well as Cebu Business Group, ay handa po tumulong at nagsasagawa na ng proactive move para sa mabigyan ng sa madaling panahon ng food support sa ating mga brothers and sisters na displaced, na nasa evacuees. Colonel, mga ilang araw nyo na pong ginagawa o nagbibigay kayo ng mga relief goods sa Zamboangueños sa Zamboanga ngayon, sir? Ilang araw na ninyong ginagawa ito? Sa ngayon pa lang, we are starting the relief operation because we cannot move immediately because we have to take care of the food supply. There are some foods that are delicate, but as much as we are trying to coordinate that the food that are supposed to be given are the ready-to-eat food or MRE, so that it could be distributed as soon as possible. Maaari ba kayong tumanggap mula sa ating mga civilian na mga businessman o na mga bigay nilang tulong para sa ating mga displaced person ngayon? Maaari ba kayong tumanggap at saan sila makikipag-coordinate para lang maibigay ang kanilang nais na munting tulong na ibibigay sa mga relief or displaced person? Meron po kaming areas like the Brigadier General Benito N. Ebuen Air Base, of course, which is headed by the Division Commander, Major General Romeo V. Pokis, Armed Forces of the Philippines, together working hand with the Cebu business sector, as well as the Rotary Club of Mactan, and as well as Cebu City, and all other non-government organization, as well as the local government unit. And to mention also no less than CENTCOM Commander in the leadership of Lieutenant Roy de Veraturda, as well as overall the Commanding General of the Philippine Air Force, Lieutenant General Lauro Catalino de la Cruz, ay nakikipagbaka po lahat tayo sa itong spirit ng bayanihan, lalo sa mga panahon ngayon. Ano po ang pangunahing kailangan ngayon ng ating mga displaced persons? Yung nga po, like I've mentioned, the ready-to-eat food, water, because we have some experience yung mga foods before that has to be prepared, like you have to cook like the noodles and everything. So we could eliminate, because there's a situation there, probably food that are less of spoilage, like ready to eat from biscuits to what you call this, dry foods. Maraming salamat sa iyo, Lieutenant Colonel Marciano Guevara, ang hepe or tagapagsalita ng 2nd Air Division ng Philippine Air Force. At Sandro, yan ang pinaka-latest mula rito sa Campo Aguinaldo. Maraming salamat sa iyo, Waywaya Makalma.